man tayo. O, eto na siya. Puta na, parang horror. Hoy, malayo pa October, nag-ano ka na, gabi ng lagim ka na, Marcos, ha? Tarantado din to si ang balita ngayon kung gumawa ng article, eh. O, sabi niya, Marcos Jr. hinihikayat ng mga Pilipino na patayin muna ang ilaw. Putangina mo talaga, ayun ka. Ewan ko siya, last na trip mo. Pati ba naman yung makakilos kami ng maayos sa gabi, pagbabawalan mo kami? Putangina to. Gago ang puta. Tira ulo. O, sabi niya, hinihimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na makiisa sa Global Earth Hours. Ngayong Sabado, March 28, ang simpleng pagpatay ng ilaw ay may malaking na itutulong. Ito ang sagot dyan. Ito ang sagot dyan. Binibigyan mo ba kami ng pangbayad namin ng bill? Ha? Ako, nagbabayad ako ng bill per month. Halos nasa 8,000 pesos. Totoo po yan. Isa lang aircon ko. Di ko nga alam dito sa bahay na to, eh. Parang parang buong barangay ata naka-jumper sa akin. Kung hindi lang mabait yung may-ari dito sa inuupahan ko, umalis na ako dito. Mabait lang talaga, eh. Kaya ayoko ring umalis, eh. Pero nakakabobo lang na alam mo yun, yung tangina mo, ba't mo kami utusan na magtipid-tipid kami kung kayo nga, yung pera namin, winawaldas nyo mga hayop kayo. Diba? Magtipid, tangina. Alam mo, sa pagiging walang kwenta ni Marcos Jr. at dahil sa pagiging walang kwenta niya, wala naman siya talagang nagagawang mga proyekto. Kaya pinapasok niya na lang yung mga ganito, eh. Magbalita, magsabi na, makiisa tayo sa ganito-ganyan. Hindi trabaho to ng Pangulo, putang inang yan. Diba? Tsaka huwag mong hikayatin na magtipid kami. Dapat putang ina mo, panagutin mo at ipakulong mo ang sarili mo. Yun. Ha? Yun, motherfucker. Ang ilan to, dinamay mo na naman kami sa kagago. Magtutulog ka, baka lobat ka, ha? Uy, eto, ha? Eto. Dapat to malaman ng iba pang mga kasundaluhan natin. Sabi ni Jerome Kabua, Philippine Army Captain. Tama ba? Hakuba pala, Hakuba. Or Jakuba, pwedeng or Hakuba. Tagalog tayo. Tatay Digong, sir, yan po yung mga tagpo na hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko. Binabati po kita ng happy birthday at we are praying for your sir. Maraming salamat po sa tinulong nyo sa amin. Saludo po kami. God bless. Grabe. Sa totoo lang, kagaya nung sinabi nga ni Atty. Rowena Guanzon na panagutin yung mga general na nakinabang sa mali-malitang pera, yung mga kasundaluhan natin, talagang talagang nakaano naman talaga yan sa atin, sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ang kanilang tungkulin at kanilang tinatawag na buhay. Handa talaga nilang ialay para sa atin yan. Ang problema lang din talaga ngayon yung mga namumuno sa mga kasunduluhan natin na kinokontrol ng gobyerno sa pamamagitan ng sarili pa nating pera. Ayun yung mas masakit. Ang pinangkokontrol sa kanila yung pera natin. Pero yung sa mga kasundaluhan natin hanggang ngayon po ay sumasaludo pa rin po kami at alam naman din namin na naiipit lang kayo sa sitwasyon ngayon kaya hindi kayo makakilos. Pero sana dumating ang oras na tumayo na rin kayo sa sarili nyong mga paa. Uy, may bakla. Ay, bakla tuloy. Utang na siya gumawa ng may macho pa dun, ah. Sabi dito, Ping, nababahala sa presyo ng sibuyas. Bakit? Ipinahayag ni Sen Panfilo Lacson ng kanyang matinding pangamba sa patuloy na pagbagsak ng farm gate price.
ng sibuyas. Isang sitwasyon anya dinirektang sumakal sa kabuhayan ng mga magsasaka. Putang ina. Alam mo Ping, bakit tumaas ang or nababahala ka or baka tumaas ang presyo ng sibuyas? Dahil din sa pagnanakaw ng amo mo. Mo kami ha. At kung matatandaan nyo, sinabi na rin to ni Saldico na nagkaroon ng malawakang nakawan or kupitan sa magkapatid na Araneta. Yun nga, si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang kanyang kapatid. Balikan nyo yung kwento na yon na sinabi ni Saldico. Hindi kaya baka kinokontrol na naman ni First Lady yung ng farm gate crisis? Hindi kaya ganun? Nangamba ka dyan pero tangina na ang issue dito corruption pero sa sibuyas ka nangangamba. Ang galing mong kupal ka. Parehas na parehas kayo ng amo mo. Mamaya papakita ko kung bakit parehas sila ha. Mamaya papakita natin yan. O, dito muna tayo. Eto, si Attorney Harold Respicio. BBM, hindi ka nag-iisip, inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba kapag presidente na si BP Sara ay ipakulong ka rin? Namin at iyong buong pamilya. Alam mo, Attorney Harold, hindi na kailangan itanong yun. Sa nangyayaring kahirapan sa bansa natin, deserve makulong. So, tutusin na to, sorry ha. Medyo hard tong sasabihin ko ha. Deserve ng pamilyang Marcos na ipairi or mas gusto ko nga kung buong Pilipino batuhin sila hanggang sa mamatay sila Sorry ha. Kung sa pagtapos ng termino ha, hindi ko pinagbabantaan ang buhay ng presidente, hindi ho ganoon ha. Ang akin lang dahil nga sa nangyayaring corruption ngayon, dapat buhay nila ang maging diyan. Buhay nila yung maging kabayaran. Sa daming namatay ng mga Pilipino dahil sa baha, sa daming namamatay ng mga Pilipino dahil sa gutom, kulang pa po ang buhay ng pamilyang Marcos para maging kabayaran yan. Kaya hindi na dapat itanong yan na ikulong. Hindi na dapat itanong yan ikulong. Pagtapos ng termino, firing squad. Tapos. Ang hard mo, Jay? Ang hard ko ba? Sorry na. Wala Ano ba bang Kasi sa totosin lang, kung kulong-kulong, una pagtapos ng termino, trilyonaryo yung mga yan. Mayayaman yung mga yan. Diba? So wala, hindi natin mapapanagot siya sa batas. Diba? Mapapanagot man natin siguro piyansa din. Pero kung sa panahon ngayon, patayin na lang. Para sure ball. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama
Sa harap ng